So mga tol, bukas na po ang bakbakan sa pagitan ni Jaron Ennis versus Imantas Estañones na magaganap sa New Jersey, USA. Unification po yan ng mga titulo sa welterweight division. Hawak po ni Jaron Ennis ang IBF belt, habang hawak naman po ni Estañones ang WBA belt. Bukod po sa titulo, itataya din po nila ang kanilang mga undefeated record. Si Jaron Ennis may record na 33-0 with 29 knockouts, habang si Estañones naman mga tol may record na 15-0 with 9 knockouts. Sa kakatapos nga lang po ng kanilang weigh-in kanina lang, tumimbang po si Estañones ng 146.8 pounds, habang tumimbang naman po si Jaron Ennis ng 146.4 pounds. At dahil kapwa po nila nakuha ang weight limit sa welterweight division, tuloy na po ang bakbakan bukas. Bukod dyan mga tol, lalaban din po sa card na yan ang former world champion na si Raymond Ford. Makakaharap naman po nito si Thomas Matis sa super featherweight division. Kaya abangan po natin yan bukas. Magandang bakbakan po yan. Sa kabilang banda naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na wagi po si Donnie Nietes sa laban niya nito lang nakalipas na araw sa Elorde Sports Center, Parañaque City, kung saan tinalo po niya ang kapwa Pinoy na si Miller Alapormina via unanimous decision sa kanilang naging 6-rounder bout. Magtatatlong taon nga pong napahinga itong si Donnie Nietes, pero pinakita po niya na may natitira pang gasolina sa tangke niya. Makamandag pa rin talaga si Nietes. May dahilan pala mga tol ang pagbabalik ni Nietes sa boxing, sapagat pinangakuan pala siya ni Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion na kapag nanalo siya sa laban na yan, bibigyan siya ni Masayuki Ito ng laban sa Japan. Bukod dyan mga tol, binunyag din po ni Nietes ang plano niya, kaya din daw siya nagbabalik sa boxing para daw muling maging world champion. Wika nga po niya mga tol, dalawang division daw ang pwede niyang labanan sa world title. Yan daw ang 115 pounds or super flyweight division, o kaya naman daw 118 pounds or bantamweight division. Kung alin daw dyan ang may pagkakataon na mapalaban siya sa world title, susunggaban daw niya agad. Dagdag pa ni Nietes mga tol, lahat daw ng kampiyon sa bantamweight division willing daw niyang harapin. So kapag naging kampiyon po si Nietes mga tol sa 118 pounds or bantamweight division, magiging isang ganap na 5 division world champion na po si Nietes pag nagkataon. Tiwala pa rin si Nietes na magagawa niya yan sa edad na 42. Kung sakaling muli siyang maging world champion, wala pa din daw siyang balak magretiro. Idedepensa pa din daw niya ang kanyang titulo. Pero kung hindi naman daw siya makalaban sa world title, baka daw maisipan niya magretiro na lang. So dahil wala pa pong kasiguraduhan mga tol kung magbabalik pa si Casimero kay Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion, mukhang si Donnie Nietes po ang gagawin ni Masayuki Ito na mukha ng Treasure Boxing Promotion sa Japan, habang wala si Casimero. Sa ibang banda naman mga tol, ibinalita po ng PTV Sports na kumpirmado na daw ang laban ni Melvin Jerusalem dito kay Oscar Collazo, pero hindi po dinetalye ni Jerusalem mga tol kung kailan. Basta ang sinabi ni Jerusalem, sila daw ang dadayo sa bansang Amerika. Plano nga din po ni Melvin Jerusalem mga tol at IBF minimum world champion Pedro Taduran na maglaban sila kapag nakuha na ni Jerusalem ang dalawang titulo dito kay Collazo. Present nga po si Taduran at Jerusalem sa boxing event sa Parañaque City at nagkaharap po sila sa itaas ng ring. Mukhang hinahype na po ang kanilang potensyal na laban balang araw. Huwag na po kayong magtanong baka sa darating na panahon magharap itong dalawa. Papayag pa kayo? Very good answer. Very good answer. Okay. Pero syempre mga tol, kailangan munang baklasin itong si Collazo. Mahirap po na pagsubok yan. Magaling din kasi itong si Collazo. Pero tiwala si Jerusalem na kayang-kaya niya na manalo kay Collazo kapag nag-rematch na sila.